sa ilalim, lalo po silang ginanahan ng tayo po ay maglagay ng ating organic fertilizer. Sila po ngayon ang kakain ng bunga. Pagka ito ay nabulok, kaya magkakatulong-tulong. Bali ang sanga dahil sa bunga. Ayan, nagkakatibag po ang kalamansi natin. Sa dami po ng bunga ng ating kalamansi, nasisiklat, nababali ang ating sanga. Kaya bawas-bawas muna tayo. Ito po yung lugar na itong dulo ay marami tayong pang October. Okay, mag-alala mga katribya, mga buwan po ng October, titinag na po uli yan ang ating kalamansi. Good morning po sa inyo mga katribi at welcome po kayo sa aking YouTube channel. Maraming salamat po sa ating pong mga bagong subscriber at pati na rin po sa ating pong mga suki na sa ating larangan po ng pagkakalamansi, lalo na po doon sa mga bago pa lang na magpa-farming po nito. Ngayon po mga katribya, maulan pong panahon, sabagay talaga po ang September, yan po talaga ay pinakabuhos po ng ulan mula sa panahon po ng ngayon sa ating klima. Talagang tagulan ngayon, kaya ang kalamansi po natin mga katribya talagang dumadagsa. Pero pagka ganito, gaya po kahapon na maulan, ang naging presyo po sa amin pong malaking bagsakan sanggitan ay 550, 500. Yun po ang naging presyo ng ating kalamansi. Kung wala pong maraming gano pong mga nagpitasan, kaya umangat po ang presyo. Ngayon kung halimbawa magtutuloy-tuloy po uli ang pag-uulan, aangat na naman po uli po ang presyo ng kalamansi. Yun po yung isa na lang po natin na hinihintay kapag buwan po ng September. Pero yung talagang magkakaubusan po ng bunga ay hindi pa ngayon. Dahil sa lahat po ng lugar ay marami pong kalamansi. Mindanao, Visayas, sa parting Isabela, lalo na po sa parte po ng Mindoro. Ngayon ay talagang ang mga buyer, ang palengke, pati na rin po ang pigaan ngayon, mga busog po sila sa kalamansi. Kaya siyempre talagang bababa po ang presyo po ng kalamansi natin. Kaya yung pong ating mga hinog, eto, yan. Pagdating na po sa palengke yan, mga nasa 150 na po yan. O kaya po ang ating pong ginagawa pagka po meron pong nagpunta at nagbisita, binibigyan na po natin sila. Okay, kahit berde na ating pong kalamansi, yung kaya po niyang kunin, pwede po niyang iuwi mga katribya, yung kaya niyang pitasin. Dahil para naman po yan sa mismong kalamansi po natin, pataba niya. Alam niyo mga katribya po, ang kalamansi, ang bunga, hindi po acid yan. Kasi akala po ng iba, pagka daw ang kalamansi ay inilaglag mo sa puno o sa kailalim niya, magiging acidic daw ang lupa. Hindi. Ang totoo, yung ating abonong synthetic na ating inilalagay, yan po ang mga acidic. Yan po ang nakapagpapaasim po ng lupa. Ngayon, itong ating kalamansi na bunga, yan, organic fertilizer yan. Pagka po ito ay nabulok sa ilalim. Kasi pag yan ay kinain po ng mga bulate, yan, meron tayo mga bulating kaibigan sa ilalim. Lalo po silang ginanahan ng tayo po ay maglagay ng ating organic fertilizer. Sila po ngayon ang kakain ng bunga. Pagka ito ay nabulok, kaya magkakatulong-tulong. Bali ang sanga dahil sa bunga. Ayan, nagkakatibag po ang kalamansi natin. Sa dami po ng bunga ng ating kalamansi, nasisiklat, nababali ang ating sanga. Kaya bawas-bawas muna tayo. Ito po yung lugar na itong dulo
ay marami tayong pang October. Huwag kayong mag-alala mga katribya, mga buwan ng October titinag na po uli yan ang ating kalamansi. Kumbaga ngayon mga katribya ay panahon kasi talaga ng kalamansi, kaya hindi po tayo mag-expect na talagang magmamahal. Pero yung 500 mga katribya, libo pa naman, kaya lang kalahating libo. Ito yung tinatawag natin dapo mga katribya. Ito yung inihahatid po ng ating ibon, tinatayin niya. Sobrang lagkit nito. Pag yaan ng kumuha sa kalamansi natin, kahit bata pwede po niyang dapuan. Hindi naman po natin ito mga katribya po natapos po sa ating pitasan. Yung baging yan. Kasi ang ginagawa po natin, kapag ka po ang may-ari ang pipita sa kalamansi, nakukuha niya po yung lahat po ng malalaki. Pero pagka ito mga katribya po ay ipagugrupo natin doon sa mga mamimitas, yung pong mga maliliit na pang October mo, makukuha. Hindi naman ibig sabihin mga katribya, ako lang ang pumipitas nito. Hindi po natin kayang tapusin ito mga katribya, ang pagpitas po ng ating kalamansi. Lalo na pagka ito ay sumaksa sa maraming bunga. Pero pagka konti lang po ang ating bunga, gaya at mapipili mo po siya, ay ako na po yung nagtsatsaga. Kasi pagka pinapitas mo sa grupo, yung pong mga maliliit na ito, na inaasahan mo na pang October, simut yan. Siyempre, ako man lang po ang mamimitas, gusto mong makarami ng pagpitas ng bunga, ay kahit maliit, kukunin na. Ganun yun. Pero pagka yung may-ari ang pipitas, napipili niya, nauuluhan niya lang ang kalamansi, yung lahat lang po ng malalaki. Para nun, sa susunod, pag ito ay pinagrupo natin sa mga mamimitas, ay talagang pang October na siya. Yan po yung mga pang October natin. Hinihintay natin doon sa pagtinag, pagtaas po ng ating presyo, at bunga na ito ng ating pinataba ng July. Alam niyo mga katribya po, itong ating kalamansi na ito, July tayo nagsabog. Kaya yung ating pang October, ito na siya. Ito na ang size. Yan. Yan na ang size. Pwede mo na siyang kuhanin nito katapusan. Pero sa adjust pa lang ito ng October, makukuha na yan. Malalaki na to. Masisiyahan na tayo sa laki. Ang kulang po natin ang purpose, papasuportahan lang po natin po yung mga bunga. Nangyayari, namulaklak po siya. Maganda yung kanya pagkabulaklak. Wala po tayong naging spray na ginawa, na libre po tayo ng ating patubig kung siya po ay nag-tagulan. Kaya mali po natin. Pero ganun pa man, kahit marami pong bunga ang ating kalamansi, hindi po siya tumitigil po ng pagbubulaklak. Yan. Como kasi ang ating abono mga katribya ay slow releasing. Pagka umulan, doon po siya magpaproduce o yung kakain ng ating puno. Kaya habang umuulan, kumakain po siya ng ating abono. At ang ganda po ng kanyang epekto sa kalamansi. Yung kagandahan pag ang kalamansi natin, hindi po sabay-sabay po ang kanyang bungahan. Ayan o. Mayroon tayong mga bulaklak. Bulaklak naman natin na ito, maaalagaan na rin po siya ng ating ulan. Kaya hindi rin po natin siya may spray. Pag panahon po ng October, yan, yung buwan po ng October sa kabilang buwan, pag yan po ay nagdiretso po ang araw, doon na po tayo nag-uumpisa mga katribya po na magbulabog ng ating mga insekto o yung alagaan. Pero buwan po ng September, maulan pa po yan, panahon pa ng tagbagyo, tsaka ng habagat, hindi na po tayo nag-i-spray po dyan. Ang ginagawa po natin, tayo ay nagtatanggal po ng mga baging sa kalamansi. Dahil yan po ang
pumapalupot sa kalamansi natin, sumasakal sa bunga. Ayan, gaya niya, no? Kaya yan ang nag-iistorbo. Istorbo yan eh. No, dahil pong pang October mga katribya. October yan. Pwede na natin paabutin yan ng November. Kaya lang magkakaroon na po ng silay-silay yan. O yung tinatawag natin na reject. Kaya depende. Yung nakagandahan po mga katribya po sa kalamansi natin, na i-delay po yung ating pitas. Hindi kagaya po sa palay, hindi mo po pwedeng i-delay. Basta dumako na siya sa talagang pinaka pitasan niya o yung gapasan, obligado mo na ipagapas. Dahil pagka hindi po natin ginapas o pinahalimaw ang inyo pong palay, ganyan nag-uulanan, tutubo na po yung bunga. Experience na po yan ng ating pong mga farmers, lalo na po yung mga magpapalay, kabisado po nila yan. Yung kanilang alagang palay, kapal po ng pang October natin eh. Kaya hihintayin na po natin lumaki po yung ating October para do sa grupo. Kaya isasacrifice po natin ang ating pang September. Wala naman po siyang ganong halaga, pero makakapagtustos pa rin po yan ang ating pangangailangan sa kalamansi. Siyempre, yung pong ating mga mamimitas, pagka po talaga ganyang bagsak po ang presyo ng kalamansi, pati rin po sila ay apektado. Dahil ang mga may-ari, hindi rin sila nagpapapitas, naghihintay rin po ng taas. Ngayon, yung mga wala pong mga panggastos, papipilitan po silang magpapitas para magkaroon sila uli ng panibagong pang-alaga o yung pambili man lang po ng pataba doon sa kanilang kalamansi. Kaya kahit mura, kaya minsan kahit hati, pinapatulan na po noong ating mga magkakalamansi para lang matanggal po ang bunga noong kanilang kalamansian at mamulaklak po ng marami pagka maglalagay ng abono. Ay, tingnan ninyo mga katribya. Kaya bukod na po talaga yung ating pitasin eh. Kaya lang pagka po yung mamimitas natin ang talagang papasok dyan, ang matitira na lang dyan mga katribya, gasaresa. Nako, talaga kumisan ang mga mamimitas namin dito pagka pumitas kayod. Tawag doon kayod. Halimaw rin. Halos wala pong natitira. Kaya ngayon ang kalamansi, yung pang October, nakukuha na basta pinapasok mo. Ganon. Tayo naman mga katribya, di po natin papapasok hanggang hindi po lumalaki po yung kanyang pansunod. Para noon, pagkapitas natin ng October, pwede ulit tayo mag-alaga o magpabulaklak. Dahil meron na tayo ulit pong pampuhunan. Meron na ulit tayo pambili po ng kanyang abono. Yun naman pong magiging bulaklak ng ating pang October, para naman po yun sa buwan ng February. Yun naman po ang ating hihintayin na harvest. Ang bulaklak po ng October, meron na po siyang insecticide. Makakapagbomba na tayo dyan pagka nagdiretso po ang pag-aaraw mga katribya. Yan naman po ang ating kalaban. Pagka nag-aaraw, active ang mga insekto. Pero pagka nag-uulan, mga nakatahimik sila, hindi sila makasalakay. At tinan nyo nga po mga katribya po, bunga ng ating kalamansi.
Kaya papipili lang po natin yung mga malalaki na pitasin. Pagkakuna lang po natin mapatira pagka nagtuloy po ang ulanan. Dahil meron tayong katribya pong nagre-request na paano raw ba alagaan ng kalamansi kapag po umuulan at hindi po siya maluto o magkaroon po siya ng patse. Yan po kasi ang problema po ng mga iba na hindi alam po ang paraan, nalulutuan malamang. Ay tuturo natin sa inyo po yung technique. Bagamat meron na po tayong video na nauna do, kaya lang matagal na po natin siya ma-search dahil ang video natin nasa 1,400 na ating upload mula nang tayo magsimula po na mag-vlog. Na halos sa nung pandemic tayo nag-umpisa, halos 4 na taon mahigit ng ating pag-vlog. 2020 2024 na tayo ngayon. Kaya yung pong ating mga ka-farmers na nakatutok nitong ating pong vlog, ibang mga nakapagtanim na, ma-harvest na po sila ng kalamansi. Itong ating kalamansi na ito, mga katribya, 3 taong mahigit na ito. Ayan. Ngayon po yung kanyang kalakasan. Kaya kung maghahanap po kayo ng maaarkilang kalamansi, yung ganitong edad, 3 taon pataas hanggang 6 na taon, yan po yung kalakasan niya. Pero pagka mag-aarkila kayo ng kalamansi, edad 8 taon hanggang 10 years ang kontrata, mataas na po kalamansi nyo na yun. Hindi nyo na po halos mababawi po ang inyong puhunan doon dahil magrereklamo na po ang mga mamimitas at magdadagdag na lang kayo ng paupa dahil matataas na ang inyong mga puno. Malakas na rin po sa abono. Hanggang 10 taon ang kalamansi kapag po ang ating ang sukat ay mga 3x3 or 3x2. Yan. Pero pagka umabot pa tayo ng mga hanggang 12 na taon, pwede pa naman siya. Kaya pag sumobra na doon, hindi na po natin maaabot na yung ating kalamansi. Ang kalamansi naman mga katribi, total naman siya ay sandali lang naman po ito alagaan. 1 taon mula po doon sa kanyang punla na mahigit. Basta't malaki po ang punla, madali na kagad kayong makakuha po ng panggastos. Ayan, ito di naman tayo rito mga katribya po na inip dito sa kalamansi natin. Ayan, sunod-sunod ang bunga, nagbubulaklak pa. Huwag mo na lang tingnan mga katribya po yung baba ng presyo ngayon. Talagang ganon. Lahat po apektado ng pagbaba ng kalamansi. Hindi lang naman po ang kalamansi ang mababa Maging man po iba-ibang mga gulay, mababa rin. Iba mga gulay na tumaas na ngayon, napakatagal naman po ng baba niya. Halimbawa kagaya ng upo, gaya ng patola, nag-7 pa yan. Gaya po ng dito, talong, tagal din po ng pagkababa niyan. Ang ampalaya matagal din ang pagkababa niya. Ngayon lang po medyo tumaas, mga katribya. Ang gulay naman talaga ganyan, tataas, bababa, tataas, bababa. Depende po yan doon sa dating ng kalamansi. Importante dyan, meron kayong inaabangan, meron kayong pinalalaki. Tayo mga katribya, meron po tayong katulong sa pagpitas Alam niyo po kung sino pag katulong natin? Yung mga tulisan. Kaya tinutulungan po tayo sa pagpitas ng pang September. Sabi siguro ayaw kapitas hindi katribya, kaya sila pipitas. Yung isa nga nating lugar mga katribya, talagang pinanay ang pitas. Lahat tayong makita ng mga malalaki.
3 beses pumipitas. Grabe. Ito lang lugar ko na ito eh. Nung minsan nagpunta po ang aking nanay dito, narinig niya may nag-uusap-usap. Aba, nung lagay pala na yon, tinitira na pala yung kalamansi ko rito sa gitna, katabi po ng ating magic fruit. Parang kanila ano, pinipitas. Masyado. O, yun din po yun, yung muntik ng mahuli rin ni tatay, na kung saan ay 5 kalalakihan, kabataan, may kasama rin katandaan. Ay, hindi naman po magtatagal yun, mga katribya. Gandun lang naman sila, di man sila po mahuli. Yan, nahanap natin po yung ating baging. Meron naman pong nasa taas. Bahala na po yung nasa taas. Sabi nga, huwag nating ilagay sa ating kamay ang batas. Bahala na sila, mga katribya. Kung konsensya pag-uusapan, kung wala silang konsensya, di bahala na rin sila. Nasa taas naman po ang kung nakawi man po nila itong ating kalamansi, ibinabalik din naman sa atin nasa taas yung ating kalamansi, yung bunga niya. At marami pa, kagaya niya. Ang dami po natin pang October. Ayan ito, oh. Kaya minsan makikita mo dyan, pag yung nasa ilalim mayroong pitas na hindi ka pumitas, sabihin nun, meron tayong mga kaibigan na tulisan. Okay lang. Ito, mga katriba, po yung ating kalamansi po na bulitog. Ang kasabayan niya, ito mga katabi natin na ito. Tingnan nyo po ang lalaki niya, oh. 3 taon at kalahati na ito, mga katribya. Pero ito hindi na po lumaki, oh. Ganyan na po siya. Pagka po ang kalamansi natin, meron pang mahahaluan po ng mga tinatawag nating mga old stock na mga punla. Paano ko halimbawa, 400 na puno, halos mga old stock po ang inyo pong itinanim. 4 na taong ganito ang size ng inyong kalamansi, hindi lalaki. Mura nga ninyong nabili, nasilaw tayo dahil mura. Isa nga halos pamigay na lang. Kaya lang, magsisisi ka naman habang tumatagal hindi lumalaki ang kalamansi mo. Lumiliit. Kagaya no. Yung magpo 4 years na ganyan na po ang kanyang itsura. Hindi po natin ito inaalis dahil para meron tayong sample doon po sa mga makakabili po ng mga laos na punla. Pero pasipag naman siya magbunga, mga katribya. Minsan malaki rin naman ang kanyang bunga. Kaya lang hindi na nga siya lumalaki. Pero mes na unano. Kumbaga sa tao, unano na ang tawag sa kanya. Kaya paano pang gawin natin doon na pataba, organic, ano man po na yung tinatawag po nating mga enlargement, pampalaki, hindi na po lalaki ang bunga. Ganun na lang talaga siya. Dahil yun po na ang kanyang variety o kanyang punla. Ang hinog, bigyan natin sa ating kalamansi para may libre tayong organic fertilizer. Aawa ka rito sa kalamansi natin pagka pumaraang bungay mga nakahapay po siya. Buti na lang siya, mga katribya, hindi po sabay-sabay. Paano na kung sabay-sabay ito, natsyempuhan po doon sa kamurahan ang inyong kalamansi. Walang choice tayo kundi pitasin. Yan ang magiging purpose niya.
Ito rin po yung bumabaging sa kalamansi, yung ulik bangon. Pero ito madali lang naman po itong patayin. Kaya lang minsan talaga pagka po siya ay pumunta na sa kalamansian, manual po natin talaga siyang aalisin. Dahil hindi naman natin siya na pwedeng spray pati kalamansi. Pagka pumahal po ang kalamansi, pati po yung mga hinog, nagmamahal din. Kaya lang talagang ito yung masarap na kinakain pagka po kami pumipitas at kami po ay nauuhaw. Ito lang po yung aming yung pinapapak. Mapapawi na po ang uhaw namin. Dahil matamis. Matamis siya pagka po ganun. Yung pagka panahon po ng tagulan, yung mga natutuyong sanga, yung pang punggos. Pero kagandahan po nitong ating wala tayo nang gumamit ng ating organic, hindi man po naubos, at least hindi po marami ang tinamaan po natin ng mga nasasangang mga natutuyong sanga. Yun ang epekto. Ayan, nakita naman ninyo, ganda po ng kanyang dahon. Naglagay po tayo mga ka-TV po ng abono rito buwan po ng July pa. Ano na ngayon? July, August, September. Halos kuwan pa po siya mga ka-trivia. 3 buwan na. Pero ang kalamansi natin, tuloy-tuloy pa siyang nagbubulaklak. Marami naman po mga ka-trivia po yung ating inilagay. Ito yung ating punggos. Lumalabas po yan pagka po nag-uulanan. Yung natutuyo po ang sanga. Ito, pwede natin po siyang putulin, lagariin na sagad. Kaya lang pagka puputulin natin, ingat lang kayo dahil matinik po yan. Madali po tayo. Isasagad natin ang putol doon sa mismong may tama na. Kaya iniingatan natin. Baka tayo ay matusok ng tinik. Ayan, meron kayong lagari, pwede nyo po siyang lagariin. Cutter, pwede rin yung ginagamit pang pruning. Dito bukod na bukod talaga po yung pang September. Buti na lang konti lang po yung ating September mga ka-TV at marami tayo sa ating October. Hari nawa sana ay maging maganda ang presyo ng ating pang October. Malay natin, ganyan lang naman po ang kalamansi. Swerte swerte, tiyempo tiyempo. Pero yung ganyan pong buwan, ang natatandaan ko, nung time po na bumagsak ang kalamansi nung April, nangyari, nagpabulaklak yung iba. Pagamat ko konti po yung mga nagpabulaklak, tapos yung bulaklak nila inalagaan. Iba naman, pagamat bumulaklak ang kanilang kalamansi, di na inalagaan dahil mababa ang presyo. Isipin ninyo yung pala ang naging 2,000 mahigit ang presyo, yung bulaklak po ng April. Dahil July pa lang, Mayo, May, June, July, yun, mahigit na nag 2-3 ang kalamansi. Iba nag 2-4 pa. Kaya ngayong bagsak ang kalamansi, maganda pong magpabulaklak ngayon. Bawa September, papabulaklak tayo ng September. Yan po yung kamurahan. September, October, November, December, January. Yan, possible po na talagang maganda presyo niyan. Dahil pagka bagsak ang presyo ng kalamansi, wala pong ganong makapag-alaga.
Kasi una-una walang puhunan. Ang mga farmers nauuwi lang po doon sa kanilang pagkain, abonado. Wala po silang panlagay ng abono. Kaya yung makakapag-alaga nun, yun po ang makakatsempo ng presyo. Ayan, yan po yung mga timing. Tingnan nyo po, pag kung alin po yung mataas ang presyo ngayon, yun ang kanilang tatapatan, kanilang aalagaan. Pagka yun naman ay umaani na, bagsak na presyo. Karal lang sa gulay. Ang matagal lang po talaga ang taas niya minsan, lalo sa pagka umuulan, tagulan, yung siling Taiwan o yung labuyo. Kaya naman tumataas po yan mga katribya, tumatagal ang taas niya. May sakit ang sili na kung saan niya yun, hirap na po na maapula po ng mga tao, yung mga nag-aalaga. Yung tinatawag nating anthracnose. Simula po na lumabas po ang anthracnose, doon na po yung mga katribya, tumaas po ang sili pag panahon po ng tag-ulan. Pag tinamaan naman po ng anthracnose po ang ating sili, mahirap na po siyang awatin. Ganyan ang nagiging sitwasyon. Yung sa atin mga katribya, yung ating alagang sili, inaagapan na din po natin siya ng anti-anthracnose. Ni-spray na po natin siya. Pero siyempre pagka kung siya ay nag-uulan, hindi pa po natin siya ma-spray na ang 2 beses sa isang buwan. Isang beses pa lang tayo nakapag-apply. Kaya po mga katribya, tuloy-tuloy lang ang ating alaga. Huwag kayo magsasawa. Gusto nyo po na makatsempo, ayan, turuan natin kayo ng technique. Makatsempo kayo ng maganda presyo ng kalamansi. Abangan po ninyo yung pinakabagsak na presyo. Doon sa pinakabagsak na presyo at wala pong bungang kalamansi ninyo, doon po kayo maglagay po ng abono. Yun ang inyong alagaan. At asahan po ninyo mga katribya, yun po ang magiging mataas ang presyo sa darating. Kung alin yung pinakabagsak at doon kayo mag-aalaga. Karanasan na po natin ito. Kaya po natin sinasabi sa inyo. Una-una, ang kalamansi ngayon, mga puno ang bunga, yung pang September. Kaya ang ginagawa ngayon ng iba, talagang sinasakripisyo nilang inaalis po yung bunga ng kalamansi dahil pamumulaklakin nila. Magiging pag nauna ka sa kanila, bawa sumaksa ang kalamansi, bagsak ang presyo, nauna kang nag-alaga, ikaw makakauna doon sa singit. Yun po kasi mga pumitas ng kalamansi, yung nagkayod ng bunga, bago pa makapagpabunga yan, lilipas pa ang isang buwan yun. Kasi pagpitas ng kalamansi, di naman karakaraka kagad, magbubulaklak na siya, magpapahilom pa ng sugat yan. Bago magbulaklak yan, nasa kulang-kulang isang buwan. Lalo na kung halimbawa hindi pa po kapid o hiyang yung patabang inyong pong ilalagay, lalo pong hindi po siya magbubunga. Kaya tiyempo. Tayo naman, wala rin problema, kahit maraming bunga ang ating kalamansi, meron naman po tayo pansunod. Ayan o, pera na yan. Hindi lang natin alam kung magkano yan. Pero ang importante dyan, meron kang bunga. Meron kang para sa puno. Kalamansi organic. Yan. Pagka namasyal pa kayo rito, makakauwi pa kayo ng kalamansi. Ganyan yan. Open yan. Huwag kayo malulungkot kung ang kalamansi ngayon ay mababa. Ganyan po talaga ang gulay, ang farmers. Lahat ng ating presyo ating pong tatamaan, basta't ang kalamansi ang inyong business. Kaya kami, hindi na po bago sa amin yan. Tumaas, bumaba, kalamansi pa rin. Maasim, parang kamatis yan.
Yung kamatis nga mga katribe pag sobrang baba truck kung itapon sa kalamansi naman natin, awa naman po ng Panginoon, wala naman pong ganun na nangyayari. Yung iba nasisira truck pero hindi dahil hindi mabili, kundi dahil sa sira. Yun ang status. Dahil kumukuha na po rito yung po mga pigaan, kaya hindi po siya nakukuha po na masira dahil mga pigaan naman po ang mga bumibili. Doon naman po kasi sa kamatis, di naman sila po pwedeng gawing ketchup kagaya po ng sa Del Monte. Basta't pagka yan ay pitasin na, pagka hindi mo po siya pinitas, overripe na yan, lalong hindi po mabibili. Pero ngayon medyo maganda-ganda po ang presyo ngayon ng kamatis. Angat-angat na siya, tumaas na, hindi kagaya dati. Ayan, sa mga nag-uulam po ng talbos ng ampalaya, ito maganda maganda sa kalusugan. Kung kayo ay high blood o low blood, maganda ang ampalaya. Maganda sa dugo, sa daloy ng dugo. Ito yung dinadahilan palagi po ng mga bata na madalas natin nahuhuli ito, kinukuha tapos kumukuha ng kalamansi. Ngayon lumaki na, hindi na sila bata, binata na. Yun yung nagiging kuha natin ngayon, nagiging problema ko rito. Ilang taon na po itong ating magic fruit, nasa ko na ito, baka nasa 8 taon na ito mga katribya. Yung una pa natin kalamansi na matanda, tinanim na natin ito, yung ating magic fruit. Yan naman po yung ating ibinibigay sa mga nagbibisit sa atin. Ayun, meron siyang hinog nandun lang sa dulo. Pag panahon po ng tag-araw mga katribya, napakadami pong bunga niya. Parang halos nalalaglag na lang. Ito, ayan ang bunga niya. Ayan tayo, lusong-lusong lang tayo. Panahon na wala tayo sa ating silihan. Ito naman po ang ating kalamansi, ang ating nahawakan, ang ating inaalagaan. Ang kagandahan niya pagka na-control natin ng damo sa ating kalamansi sa herbicide, tagal bago ang ulit. Kaya nga medyo napahinga po tayo sa ating pagdadamo. Tiyempo kasi na nag-aaraw nung tayo mag-spray ng kalamansi o ng herbicide para sa damo. Yeah. Ay, dami. Kapal na po ng bunga. Grabe. Talaga masisiyahan kayo. Tayo pong nag-aalaga ay sulit. At napasabihin niya natin mababa ang kalamansi, punin nyo na lang po sa dami ng inyo pong ma-harvest. May bigat din naman yan. Kaya susunod na buwan naman tayo babawi. Yan ang kalamansi. Kaya hindi kagaya ng kanya na ibang mga gulay, pag sumaksa na tiyempohan mo yung baba, hindi ka na makakabawi. Yung kalamansi
malugi kang halimbawa ngayon, mababa ang presyo, o sa susunod naman, doon naman siya tataas. Doon ka naman babawi. Kaya marami po ang bawi sa kalamansi. Ayun na. O, marami yan. Pang November tayo, mga katribya. Yan, yung mga bukong mga maliliit na yan. November. Yan. Pero tayo pang November. Yung ibubulaklak niyan, tsaka ibang mga tagtag, December na yan. Paano mga katribya? Dito na lang po ang ating pong vlog. At kita-kita lang po tayo po bukas para pasusunod po natin na episode. God bless po sa inyo lahat. Bye bye.